sabi ni Supreme Commander pwede daw na 2 oras pa kami nandito. Iba ang natanggap kong utos. Makakaalis na kayo. Can we not stay longer here? No, Charlie. I'm sorry. Can I not stay with you, Mommy? Hindi pwede, anak eh. Dali na, dali na! Why is the soldier angry? Because our time is up. Hindi pa house ito? Hindi, Charlie. I'll just be staying here for a short while. But Mommy will go with you. Hindi, Carlito. Paasahin ang bata. Sa kabila, sabi ni General Gonzalo, pwede kang sumama sa amin sa labas. Hindi ka ba sasama sa amin? Hindi, ma. Dito ako kay Carlito. Carlito. Come, baby. Salamat po, Dad. Ako ba, Nino? Pakibilisan nga, pakibilisan lang! Bakit ka galit? Ikaw ba ang tatay? Daddy, pwede ba akong manghiram ng relo? Relo? Salamat po, Dad. Pakibilisan na. Okay, pakalabas na kayo. Hindi na sa'yo. Hindi na kita. Wala pa rin? Kulang-kulang 20 oras, papatayin na si Carlito, Julius. Hindi tayo pwede mapabigla-bigla sa ganitong klaseng kalagayan. Pero sabi niyo, mapapabagsak natin si Gonzalo. Oo nga, pero wala tayong oras eh. Mahigpit ang security sa kampo. Pati bus na galing sa probinsya hinahalugog mabuti. Hindi nga kami masyadong makagalaw. Lahat naman ginagawa namin. Pati simbahan pinipressure ni Gonzalo, pero ayaw bumigay. Marami silang dinadampot ngayon, Amanda. Takot kumilos ang taong bayan. Alam niyo, mabilis kumilos si Gonzalo. Yung mga tao namin sa loob eh. Pinareasay niya doon sa malalayo. So ano? Wala na ba kami mga asahan? Kung mawawala ka, di na iibig pa. Walang masyadong isipin. Marami pang pwedeng mangyari. May 19 hours pa. Ito pa na ibaran doon na makamatay. I'm sorry, the Supreme Commander's busy. Well, kailan namin siya pwedeng makausap? He's going to be busy the whole day. Sandali lang naman po eh. I'm sorry, hindi talaga siya pwede itong araw na to. 5 minutes lang po ang kailangan namin. Alam mo, ni isang minuto wala siya. Naniniwala ba talaga kayo sa sinasabi niyo yan?
I-relay ko na yung message nyo kay Supreme Commander, okay? I'm really sorry. Excuse me. Ako, mawawala na talaga ata ako ng kapatid eh. Ate Ernestina, hanggang saan ba talaga ang galit mo sa amin na Carlito at Rosa Camila? Galit? Hindi naman ako galit ah. Hindi ako nagtatanim ng galit. Tumistigo lang ako laban kay Carlito dahil dapat nang sabihin ang katotohanan. Alam mong hindi totoo yan. Pagtatalunan pa ba naman natin yan? Nakapag-desisyon ng korte. Kung talagang wala kang galit, ba't hindi mo mapababa ang sentensya ni Carlito? Hindi lang naman yun ang gusto ko eh. Gusto ko nga makalaya siya eh. Simple lang ang kapalit. Pupurihin niya si Gonzalo. Hindi kasi siya katulad mo. Siguro nga. At least ako malaya at walang problema. Eh siya, nakakulong, mamamatay na. Maraming salamat po sa pagdalaw niyo, Your Eminence. Matagal ko nang gustong dumalaw, pero hindi ko magkakaroon ng panahon. Malaman ko kondisyon ni Leandro. Leandro? Kumusta na kayo, Mr. President? Sino ka? Si Cardinal Leandro. Bakit magulo? Meron akong isang boost ng mga lay leaders sa labas na gusto mag-prayer vigil. At meron din isang prayer vigil na ginaganap ngayon sa bahay ni Romina. Kailangan ba yun? Kailangan natin ipagdasal si Rosa Camila at si Carlito. At para makinig si Gonzalo. Nawawalan na po ng pag-asa si Rosa Camila. Ginagawa lahat ng simbahan at kanila magagawa, pero pinutol ni Gonzalo lahat ng komunikasyon. Sino ba ang presidente ngayon? Si Crisanta Defensor. Pero figurehead lamang siya. Kung ako siguro ang presidente, hindi mangyayari yun. Maraming nagsasabi na kayo pa rin ang tunay na presidente, Leandro. Kung mawawala ka, di na iibig pa. Anak! Anak! Wala na akong alak! Kailangan ko ng alak! Maawa ka sa akin! Maawa ka, Ernestina! Well, you know very well, Mr. Ambassador, this country has laws. And I am the defender of that law. Now, this Carlito Valiente, he ran counter against that law. What should I do? But don't you have the power to grant a reprieve or, let's say, commute a sentence? Well, yes, that is within my power. But what will you think will happen if I soften up on this one now? How can I effectively effect the reforms I want in my country? Well, my government is mainly concerned that the situation might create chaos. And as you know, General, we have substantial interests in your country. Oh, yes. Oh, yes. But don't you think it will be more chaotic if I just let this one pass just like that? I support you on that. Nagpadala na ng apil ang European Community, pati na rin ang Vatican. Meron din galing sa Amnesty International. Ang problema, hindi naman ito binabasa ni Gonzalo. Tinatapon lang sa basura.
Eh si Julius, tuloy pa ba yung plano niya? Hindi naman siya makapagbigay ng assurance na mag-work ang operations eh. Ate, sabihin mo na lang sa amin kung talagang wala ng pag-asa. Kasi habang lumilipas ang oras, lalo kami kinakabahan eh. Sila Lola ba darating ba? Hindi ko alam. 5 o'clock na. We still have 18 hours bago mag-8 a.m. Marami pang pwede mangyari. Pwede rin walang mangyari. Marami kumikilos. Ate, nawawalan na rin ako ng pag-asa. Kung mawawala ka. Ano yan? Halika. Mga tao, mga lay leaders na nagpe-prayer vigil, oh. Tinatawag ang pangalan mo. Pangalan ko ba yan? Oo, mga loyalistang botante mo yan noon. Kamu ang dami nila. Mahal ka pa rin daw nila. Bakit? Sino ba ako? Marami kang ginawa para sa kanila. Gusto ka nila makita, Alejandro. Gusto nilang lumabas ka doon. Halika, pagbigyan natin. May noise barrage ulit bukas na umaga, alas 8. Dapat na ba ako mawala ng pag-asa? Huwag muna. Baka sakali magbago pa ang isip ni Gonzalo. Kinausap ko na yung mga kamag-anak na eh. Yung mga malalapit kong kaibigan. Hindi naman sila nangangako sa akin. Pero bali mo makatulong din na ba? Huwag tayo umasa ba? Ako hindi na ako umasa eh. Handa na ako harapin to. Iisang tao kinakayan-kayanan tayo. Buong Pilipinas walang magawa sa iisang tao. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga dasal ninyo. Maliban kay Carlito, sana'y pagdasal niyo rin si Rosa Camila para lumakas ang loob niya. Maraming salamat din sa pagmamahal niyo kay Leandro. Meron siyang sakit, subalit ayaw namin kayong biguin, kaya narito siya. Meron akong ginawang sulat para kay Charlie. Gusto ko sana basahin sa kanya pagka 13 years old na siya. Guada, kapag mag-aasawa tulad si Rosa Camila, turo akong bumili ah. Gusto ko yung magaling sa akin. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Sige na, wala na rin naman tayo magagawa eh. Tumawa na lang tayo. Tumawa naman kayo kahit pa paano. 10 o'clock na. Ganito 10 oras na lang. 20 minutes na lang. Paalisin na ako dito. Magdasal na lang tayo ulit. Kung mawawala ka. Miss Guada Valiente, 1 minuto na lang kayo. Sumama ka na sa kanya. Total, malaya ka na rin.
Hindi nagbabagong pasya ko. Dito lang ako hanggang sa huli. Dear Charlie, by the time you open this, you'd already be 13 years old. Sana nagkasama tayo ng matagal. Pero dahil hindi yun naging posible, sana ay may naiwan akong mga alaalang papakatatag sa'yo. Alaalang gagabay sa inyong pagtanda. I love you, son. Sana nariyan ako at nakikita ang iyong paglaki. Top of the morning! Wake up! Buksan na to. Bakit? Anong oras na ba? Alas 6 na ng umaga. Alas 6 pa lang naman ah. Kailangan na siyang ilipat sa waiting chambers. Bahala kila Charlie, kay Guada, at kay Lola. Carlito, mahal na mahal kita. I love you too. Sige, sige. Tama na yan. Kunin na to. Sasama ako. Hindi pwede. Bakit hindi? Pinalaya na ako ha. Pwede ako... Hindi yun ang utos sa akin! Sino ba yung utos? Sino ba yung utos? Si Ernestina Montemayor. Palabasin mo ako dito! Palabasin mo ako dito!